Beautiful day po sa ating lahat. Naghahanap po ba kayo ng electric na multi-cooker? Yung maliit at pwede nyong madala kung kayo ay nagka-camping or nag-outing. So may share kami sa inyo ngayon na isang multi-cooker na 2 months na namin ginagamit at thumbs up talaga yung kanyang quality at performance. Ito ang Tough Mama 8-in-1 Stackable Multi-Cooker. So yung ating Tough Mama na Stackable Multi-Cooker ay may 600 watts. Hindi po siya masyadong nagkukonsume ng kuryente. At meron itong capacity na 1.5 liters. So, napaka-space saver din po niya kasi maliit lang po yung ating multi-cooker. So, may 4 stages po yung kanyang heating selector. Papakita natin yan ngayon. So, yan lang. At ipapakita namin ngayon sa inyo yung kanyang mga parts at mga uses. So, punta tayo sa kanyang uses, no? So, pwede po kayong mag-boil, mag-braise, mag-roast, mag-grill, mag-steam, fry, hot pot, at slow cook dito. So, kung paano yan gagawin, ito yung kanyang mga pans. So, ito yung kanyang mga parts. So, yung una dito is yung kanyang lid. Ito, yung takip niya. So, may signs of usage na siya kasi nga 2 months na to. And then, next is meron po siyang egg rack. Yan. So, may holes po siya kung saan pwede nyo pong ilagay yung itlog. Yan. At ipapatong niyo po siya dito sa steamer. And then, meron dito, ito yung para sa grill niya. So, parang griller niya to. So, ito yung griller niya. Yan, meron po siyang mga lines dito. Yung parang typical na pan griller natin. And then, meron din po siyang mas malalim na pan. So, dito po kayo pwedeng mag-braise ng meat or hot pot, or mag-slow cook. So, kasya to pang good for 2 to 3 persons. At ito naman yung kanyang fryer. Yan. At ito naman yung kanyang heat pan. Yan, no? So, dito yung umiinit na part. At yung selector niya, yung na-mention natin kanina, may 4 pong degrees ng kanyang init. So, may 1, 2, 3, and 4. So, ngayon, isusubukan natin na magluto, no? So, napaka-ideal nito kapag kayo po ay bagong kasal or nakatira lang kayo sa isang apartment, sa isang condo, or sa isang boarding house kung kayo po ay isang estudyante or nagsisimulang magtrabaho. So, lagay na natin and then i-turn on natin yung kanyang selector sa number 4. So, I directly use number 4 kasi para po madali po siyang uminit. So, make sure lang na dry yung pan ninyo. Ito, may bits of oil yan siya. And then, lagyan nyo ng oil. So, makikita nyo po na ito po, this will turn to red. So, meaning to say po is on na po yung ating multi-cooker. So, magluluto tayo ng scrambled eggs. Ito yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng breakfast. So, yung ginagawa ko is ganito. Yan. So, makikita nyo, nagsisnizzle na siya. So, baka mag-wonder kayo, no? Iba po talaga kapag yung gamit nyo is LPG at electric na multi-cooker. Ganyan, I swirl it para yung oil po niya is kumalat or mag-spread. And then, I cover. So, nag-aantay lang ako ng mga 1 minute. So, yan, mga 30 seconds lang po. And, nagsistart na po na maluto yung itlog. So, pwede natin itong i-flip. Yan. So, malapit na siyang maluto. Oh, yan. So, yan. Ito na yung egg. Diba? In 1 minute, luto na yung ating scrambled egg. So, since breakfast ito, no, dapat may partner yung egg natin. Gagamitin natin tong ating griller. Lulutuin natin yung ating Pure Foods na luncheon meat. Konting oil. So, yan, mainit na yung ating grill pan. Lagay natin yung ating luncheon meat. Yan, dun. So, yung ginagawa ko rin po is, nilalagay ko po yung cover niya para lang po yung init is
evenly po siyang ma-spread dun sa ating nilulutong luncheon meat. At tip lang po pala, no, since maliit po yung cooker natin, kapag nagluluto po kayo, especially po kapag nagbo-boil or braise kayo, tumatalsik yung water or yung oil, nilalagay ko po siya sa isang malaking plato. So, yung porcelain po at wag yung plastic. So, makikita nyo, yan, nagsisizzle po yung ating luncheon meat. So, i-flip na natin. Yan. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo pa pong mas nag-appear talaga yung marks ng ating griller. Or yung mas redder or mas golden brown pa po. So, makikita nyo po dito, yung marks ng ating grill pan is nagkukulay dark red po siya. So, yan. Luto na po yung ating luncheon meat. Kaya, let's turn this off. Transfer na natin siya sa plate. So, kung napanood nyo po pala yung aming vlog sa Dripor na multi-cooker, so please po, you can watch it and see the difference between Tough Mama and Dripor. So, next po natin gagawin is, gagamitin po natin yung steamer natin. So, mag-steam tayo ng isda. Yung gagamitin natin is yung kanyang, ito, yung malalim na pan niya. At para po, hindi po tayo masyadong matagalan, pag may hot water po kayo, yun po yung gagamitin natin. So, pwede rin naman po yung tap water lang. Yung regular na water. So, yung half po ng pan natin, yung nilagyan natin ng water. Tapos, ilagay po natin yung steamer niya. So, i-brush natin ng konting oil yung ating steamer para po hindi po dumikit yung leaves at saka yung isda. So, pwede po kayong gumamit ng foil. But since naubusan po ako ng foil, kaya ito po yung gagamitin ko, yung lettuce. So, pwede rin naman pong petchay. So, yan po yung magiging bed ng ating isda. So, lagay natin yung isda natin. So, kapag malaki po yung isda na lulutuin nyo, pwede nyo rin naman pong i-cut ng half. So, yan. Tapos, lalagyan natin ng lemongrass at saka ng ginger. So, na-season na po yung isda natin ng salt and pepper. So, ngayon, i-stack pa natin at i-turn on natin into number 4 pa din. So, pwede nyo rin naman pong gamitin yung 3 at 2 kapag po may ginagawa kayo, kunwari naglalaba kayo, tapos at the same time, nagluluto kayo dito sa ating multi-cooker. So, since luto lang naman ito, kaya number 4 para mas mabilis. So, buksan na natin after 5 minutes. Yan, parang half cook na yung ating isda. Check natin. So, ang bilis niyang makaluto. Ayan na, nag-color white na siya. So, gawin natin dito is i-flip natin yung isda. Mga 15 minutes, all in all, luto na tong isda natin. So, takpan muna natin and i-steam natin siya for mga 5 to 10 minutes para lutong-luto yung isda. Ayan. So, after 15 minutes po is lutong-luto na po yung ating isda. So, hahanguin na natin yan. Turn off muna. Yan. So, firm na po yung isda. Ayan, oh. Wow. So, yung mga veggies. So, at this point po is luto na po yung ating steamed fish. So, all in all po, nasa mga 15 to 18 minutes lang natin tong sinalang sa ating multi-cooker. Ngayon naman po is susubukan nating magluto ng karne dito sa ating multi-cooker. So, hindi ko pa po na-try ever na magluto ng sinigang na baboy or baka dito sa ating multi-cooker. So, yung mga isda lang, yung mga ground pork, chicken. So, ngayon, isusubukan natin na mag-braise ng pork. At eventually, is lalagyan din natin siya ng ramen mamaya. So, i-boil natin yung ating 1 piece of pork rib. So, lagyan muna natin ng water. And yung ating pork.
So, lalagyan na rin natin siya ng siling haba or yung pasigang, lemongrass para may aroma tong ating pork. So, yan lang. Since yung gagawin ko po kasi dito is lalagyan ko ng ramen mamaya. So, para hindi po mag-overpower yung ating mga spices. So, after 30 minutes po, isi-check natin yung ating meat. Check natin kung pork tender na ba siya. Ay, wow. Yan, malambot-lambot na po. Pork tender na po siya. So, ngayon is, lalagyan na natin siya ng seasoning ng ramen. So, aalisin na natin tong, ito yung gagamitin nating ramen. Samyang ramen. So, marami po talaga kayong magagawa dito sa ating Tough Mama na stackable multi-cooker. Ay, yung gulay niya. So, busin natin. Kasi hindi naman natin tinimplahan yung ating pork. Yan. So, meron na po tayong hot pot. So, therefore po, pwede po kayong magluto ng sinigang na baboy or baka. Pwede rin po yun siguro. Gamit itong ating multi-cooker. So, napaka-versatile niya po. Sa pagluluto po pala ng ganito, yung kanina, yung parang sinigang, yung sinigang na pork or kahit na anong karne, dagdagan nyo po ng tubig kapag chinek nyo is kukunti na lang yung water kasi lakas po siyang mag-evaporate. So, nilagyan ko po tuli ng mga ganito, kalaking takalan ng water, isang mason jar. So, let's wait for another 5 minutes or less. So, ayan po, mga 2 minutes lang yung lumipas, is luto na po yung ating ramen. So, meron na po tayong hot pot. Nilagyan ko rin po siya ng luncheon meat at cabbage. So, ito po yung mga naluto natin kanina gamit yung ating Tough Mama multi-cooker. So, ito po yung ating steamed fish na naluto lang natin sa loob ng 15 to 18 minutes. So, nakapag-fry din tayo ng egg at nakapan grill tayo ng luncheon meat. And then, nakapag-boil po tayo ng pork rib. And, nakagawa din po tayo ng hot pot. So, gamit yung ating Korean spicy ramen. So, napaka-amazing po talaga ng ating Tough Mama multi-cooker. So, napakarami nyo pong pwedeng lutuin dito. So, pwede rin po kayong kumahiling po sa dim sum, like siopaw, siomai, pwede nyong steam. Pwede rin po kayo ditong mag-deep fry ng mga tempura at iba pang mga pagkain. So, nabili ko po pala itong Tough Mama na stackable multi-cooker 8-in-1 sa halagang 1,400. So, yung price po niya is nag-range from 1,400 to 1,500. Depende po sa seller. So, hindi rin naman po kayo mabibigo kasi napaka-functional niya, napaka-versatile at napaka-helpful po para sa, lalo na para po sa mga nanay at sa mga estudyante. So, sana po ay nakatulong yung video na ito sa inyo at please don't forget to click, like, and subscribe. See you po on our next. Bye!